Komedyanteng si Brad Pitt nagsalita na patungkol sa korupsyon. Sa unay matatawa ka, pero isang malaking pero may malalim na hugot na totoo ang sinasabi ng Biblia. Grabe, nakakamangha. Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Utopia. Actually, political statement yan. Pag yung komedyante ay seryoso nang magsalita. Yun, correct. Hindi na nagbibiro. May mga araw na matatawa ka sana pero bigla kang mapapahinto. May mga biro na akala mo pang aliw lang pero sa dulo parang salamin na ipinakita sa iyo. Ganito yung pakiramdam nung komedyanteng si Brad Pitt nagsalita na. Sa umpisa nakakatawa, natural, komedyante. Pero habang tumatagal, ramdam mong may ibang espiritu sa mensahe. Hindi ito simpleng joke, kundi isang warning o isang babala. Sinabi niya yung thought na parang simpleng observation lang. Corruption kung may pera, pero kung tatanggalin ang corruption sa equation, hindi na yun corruption. Matitigil lang ang korupsyon pag wala ng pera. Pag bawal na yung pera. Yung wala na yung pera. Pag inalis mo na yung pera sa equation, tsaka lang mawala ang korupsyon. Utopia. Actually, political statement yan. Pag yung komedyante ay seryoso nang magsalita. Yun, correct. Hindi na nagbibiro. Nakakagalit na. Galit na. Yeah. Medyo magulo pakinggan sa una pero malinaw yung tinuturo. Kapag walang pera, may pagkakataon pang pumili ng tama. Pero kapag pumasok na ang pera, kapag may kapalit, doon na susubok kung sino tayo. Therefore, hindi lang ito political statement. Ito ay isang spiritual diagnosis. Kasi ang korupsyon hindi lang nangyayari sa sistema. Madalas nagsisimula sa puso ng bawat tao. At dito papasok ang salita ng ating Panginoong Diyos sa unang Timoteo 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Mapapansin mo, hindi sinabing money is evil, pero the love of money. Ang pera maaring gamitin sa mabuti, pangtulong, pang-aral, pang-ayos ng bahay. Pero kapag minahal mo ang pera, nang higit sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa, nagbabago ang direksyon ng puso mo. Therefore, ang pera mula tool nagiging idol, mula blessing nagiging master. At kapag ang pera ang naging amo, may kapalit lagi. Kapayapaan, konsensya, integridad, at minsan pati relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Kaya minsan ang pinakamapanganib na kasalanan, hindi yung halatang masama, pero yung mukhang normal, na diskarte lang, ganyan naman talaga, isang beses lang, para sa pamilya. Pero kapag paulit-ulit, therefore, unti-unting tumitigas ang puso hanggang hindi mo na mararamdaman ang konbiksyon. At ito ang nakakatakot. Kapag seryoso ang komedyante, ibig sabihin may nakita siyang hindi nakakatawa, pero may mas malalim pa. Kapag hindi na tayo nakakonsensya, ibig sabihin may nawawala sa atin. Mga kaibigan, pakinggan natin. Hindi lang ito tungkol sa laban, tungkol sa corrupt sila. Pero ito ay tanong mula sa ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Ano ang minamahal mo? Kapag may pera sa equation, kaya mo bang tumayo sa tama? May presyo ba ang prinsipyo mo? Therefore, ang tunay na laban ay hindi lang sa labas, kundi na sa loob, sa secret decisions, sa mga pagkakataong walang nakakakita, sa mga kompromiso na tinatawag nating small lang. At ang sinasabi ng unang Timoteo 6 verse 10 ay totoo. Therefore, kailangan natin ng repentance, hindi lang reaction. Kailangan nating magbalik loob, hindi lang opinion, kasi ang ugat ay ang pagmamahal sa pera. At ang gamot ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At kapag ang ating Panginoong Jesus ay laman ng puso, therefore, hindi ka basta mabibili, hindi ka basta matitinag, hindi ka basta matutukso ng kapalit. Mga kaibigan, ang pera hindi masama, pero ang puso na alipin ng pera, yun ang delikado. Kaya naman makikita natin na ang korupsyon sa ating bansa ay dahil sa pagmamahal ng gusto sa mga salapi, imbes ng pagmamahal ng higit sa ating Panginoon Diyos. Mahalin natin ang ating Panginoon Diyos ng higit sa anumang salapi at mamahalin natin ang ating kapwa ng higit sa mga material at mga pera. Purihin ng ating Panginoon Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat,
Linisin niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong minahal namin ang pera, kapalit sa higit sa iyo. Bigyan niyo po kami ng pusong makontento, matuwid at matapang. Ikaw ang pipiliin namin sa bawat tukso. At sinusuko po namin ang lahat sa iyo, o aming Panginoon Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat po sa inyo pong pag-aalaga sa aming bansa. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay magkaroon ng buhay na mapayapa at buhay na masagana, buhay na masaya at buhay na walang hanggan. Patawarin po kami o aming Panginoon Diyos sa lahat ng aming mga pagkukulang at sa lahat ng aming mga pagkakasala at maging sa pagmamahal sa mga salapi sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Minamahal po namin kayo. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.